Ito ang hardin ng panalangin. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kainam ng panalangin ng hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natutulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalaangin. Hopeful Saturday, kaagapay! Pabati namin sa iyo ngayong umaga ay pag-asa at pagpapala mula sa ating mabuting Panginoon. Welcome sa programang Hardin ng Panalangin. Ialay natin kaagapay kay Lord ang unang bahagi ng ating araw para manalangin at mag-aral ng kanyang mga salita. Makakasama mo ako sa kalahating oras na prayer and devotion. Ito po si Pastor Ronald Llobrera at kami ay sumasa inyo mula rito sa One Corporate Center, Ortigas, Pasig. Hatid pa rin ng 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. We are also broadcasting sa Facebook Live at YouTube ng DZAS at ganoon din kaagapay sa 702 DZAS app. Bago tayo magpatuloy sa araw na ito, dumako muna tayo sa presensya ng Panginoon sa ating pananalangin. Aming Diyos, aming Ama, lubos ang aming pagpupuri sa inyo. Dinadakila namin kayo at niluluwalhati. Kayo po ay mabuti at nananatiling tapat sa bawat isa sa amin. Panginoon, sa oras pong ito, kami rin po ay humihingi ng inyong paglilinis. Paging dapatin niyo po kami, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa aming mga nagagawang kasalanan at pagkukulang sa inyo. Hayaan ninyo, Panginoon, na maging karapat dapat po kami sa inyong harapan. Panginoon, itinataas po namin ang bawat kaagapay namin. Panginoon, anuman ang kanilang kalagayan sa buhay, alam namin, Panginoon, na sila po ay nakikita ninyo, alam ninyo ang bawat pangyayari, Panginoon. At kung mayroon man kaming kaagapay ngayon na mayroon pong mabigat na pinagdadaanan, hayaan niyo po, Panginoon, na sila po ay makaranas, Panginoon, ng inyong pagyakap, ng inyong biyaya, Panginoon. Lord, sa araw na ito, pinagkakatiwala po namin sa inyo lahat, ang aming mga kaagapay na papasok pa lang sa trabaho. Panginoon, ingatan niyo po sila at ang bawat tahanan, Panginoon, na kung saan ay ikaw ang kanilang lakas, manatili ka, Panginoon, na sentro. Panginoon, lalo na po ng pagsasama ng bawat mag-asawa at sa kabuuan ng kanilang pamilya. Maraming salamat, Panginoon, at patuloy din namin pinagkakatiwala sa inyo ang anumang pangyayari, Panginoon, sa aming bansa, sa kabila ng mga pinagdadaanan ng aming bansa na krisis, Panginoon. Alam namin na hindi naman po kayo nagpapabaya. Lagi po kayong kasama namin, Panginoon. Lagi kayong sumusubaybay at patuloy na ipinapadama ninyo ang inyong pag-iingat, Panginoon, at pag-ibig sa bawat isa sa amin. Maraming salamat. Pinagkakatiwala namin sa inyo ang lahat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Napapakinggan mo pa rin kaagapay ang programang Hardin ng Panalangin. Muli ako po si Pastor Ronald Llobrera at upang mas maging mabiyaya pa ang ating prayer time, maaari mo nang i-comment ang inyong mga hiling na panalangin sa ibaba. Gagawin natin kaagapay ang ating makakaya upang maisama lahat ng pinapadala ninyong prayer request sa atin pong panalanginan. At kung sakali naman hindi na po mabasa lahat sapagkat limitado lang ang ating oras, umasa po kayo na sa amin pong mga personal prayer and devotion ay pipilitin po natin na maipanalangin lahat ng mga listahan na aming natatanggap. Maraming salamat po kaagapay sa inyong patuloy na pagsama sa amin
dito po sa Hardin ng Panalangin. At kung sakali naman po na mayroon na pong mga kasagutan ang inyong mga panalangin kahilingan, ipadala nyo po sa amin ang inyong mensahe upang lahat ay ma-encourage at lalo pa tayong magtiwala sa ating Panginoon. Ipagpasalamat din po natin sa Panginoon ang bawat katugunan sa ating mga panalangin. At para po sa pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon kaagapay, pagbulay-bulayan po natin ang mga banal na salita ng Panginoon. At sa araw na ito, ating pag-uusapan ang tungkol sa pagbabagong dapat nating maranasan. Napapaloob dito ang tamang paggalang sa Diyos. Huwag tayong matakot sa pagbabago o changes kahit may katagalan minsan ang proseso. Huwag tayong mainip at sikapin nating iwanan ang mga nagpapahirap at nagpapabigat sa atin. Kaagapay, kung ikaw ay nakahakbang na tungo sa pagbabago, huwag na tayong mag-alinlangan pa. Magtuloy-tuloy na tayo. At ito ay tungo naman sa tamang direksyon according to the will of God. Nakasaad sa mga salita ng Diyos sa mga taga-Roma ang isang napakagandang kataga na nagsasabing mag-uumaga na, palipas na ang gabi. Light is shining already. At ang sabi sa aklat ng Isaias kabanatang 35 sa mga talatang 8 hanggang 10, magkakaroon ng isang maluwang na lansangan na tatawaging landas ng kabanalan. Sa landas na ito ay hindi makakaraan ang mga makasalanan at mga hangal. Walang leon o mabangis na hayop na makakapasok doon. Ito'y para lamang sa mga tinubos. Babalik sa Jerusalem ang mga tinubos ni Yahweh na masiglang umaawit ng pagpupuri. Paghaharian sila ng kaligayahan. Ang lungkot at dalamhati ay mapapalitan ng tuwa at galak magpakailanman. Kaagapay, masarap talagang pumasok sa daan ng katwiran at tamang pamumuhay. Subalit nangangailangan ito ng ibayong pagsisikap na mapaunlad natin ang ating spiritual na kalagayan. We need breakthrough before we enter this way. Ito ay para sa mga nawawalan na ng pag-asa. Yung ang kalagayan ay wala nang nakikitang pag-asa, subalit naaayos ang sitwasyon at nagkakaroon ng matinding pagbabago. Ilan sa mga ito ay nakasulat sa banal na kasulatan, ang kwento ng kanilang buhay, katulad ni Jacob, Moises at Jose o Joseph the Dreamer. Sila yung mga tao sa lumang tipan na dumaan sa matinding pagsubok ang kanilang mga buhay na halos ikamatay nila. Ngunit nagbago ang takbo ng kanilang buhay dahil marunong silang umamin at handa nilang tanggapin ang kanilang kahinaan. At sa pagkakataon ng kanilang pagpapagal, nangibabaw ang lakas ng Diyos sa buhay nila. Nagpapatunay lamang kaagapay na ang nagkakaroon ng totoong pagbabago ay yung mga taong marunong umamin. Sapagkat sa panahon ngayon, marami nagpapanggap na malakas. Oo, malakas ka lang din tignan, subalit ang totoo, ikaw ay mahina. Kaagapay, hanggat hindi ka umaamin, hindi mo mararanasan ang lakas ng Diyos. At sa iyong pagpapatuloy sa paglalakbay tungo sa tamang direksyon ng buhay mo, kailangan mo ang lakas na galing sa Diyos. At para mangyari iyon, isuko mo muna sa Kanya ang iyong mga kahinaan, at habang ikaw ay naglalakbay, masusumpungan mo siya sa iyong daraanan. Sa bagong tipan, si Pablo, na ang pangalan noong una ay Saulo, ay naglalakbay patungong Damascus. At habang siya ay naglalakbay, doon niya nasumpungan ang Diyos sa kalagitnaan ng kanyang paglalakbay. At sa tagpong ito, kaagapay, doon namatay si Saulo sa kanyang sariling lakas, at mula noon ang lakas na ng Panginoon ang kanyang ipinamuhay. Ganon din sa lumang tipan, si Jacob. Si Jacob ay namatay din sa kanyang sariling lakas.
Umamin siya sa kanyang kahinaan at kalakasan na ng Diyos ang kanyang ipinamuhay. Ikaw kaagapay na nakikinig at nanonood ngayon, namatay ka na rin ba sa iyong sariling lakas? O hanggang ngayon lakas mo pa rin ang umiiral sa iyo? When you die of being prince of your pride and selfishness, that's where most of the breakthroughs appear. Subalit ang kulang sa tao ay ang pagkilala sa pagkadiyos ng Diyos. Hindi natin magawang kilalanin siyang lubos. Marami pa sa atin ang pinag-aalinlanganan siya. Ito ngayon natin ang sinasabi sa Aklat ng Josue, Kabanatang 5, sa mga talatang 13 hanggang 15. Minsay napadako si Josue malapit sa Jericho nang biglang nagpakita sa kanya ang isang lalaking may hawak na tabak. Nilapitan ito ni Josue at tinanong, "Ikaw ba'y isang kakampi o isang kaaway?" "Hindi," sagot ng lalaki. "Ako'y naparito bilang pinuno ng hukbo ni Yahweh." Nagpatira pa si Josue at sumamba. Sinabi niya, "Ano po ang ipinag-uutos ni Yahweh sa kanyang alipin?" Sumagot ang pinuno ng hukbo ni Yahweh, "Alisin mo ang iyong mga sandalyas, sapagkat lupang banal ang iyong tinutuntungan." At ginawa nga ni Josue ang iniutos sa kanya. Madalas kaagapay nakakalimutan ng tao ay yung pagrespeto sa presensya ng Diyos. Gawa tayo ng gawa, subalit hindi magawang ibalik ang kapurihan sa Diyos. Kaya maraming tao ang hirap sa kanilang lakbayin. Yung lakbayin nila sa buhay, sapagkat nakakalimutan ang higit na mahalagang bagay, ang pagbabalik ng tamang paggalang sa Diyos. Sa papaanong paraan ba ang tamang paggalang sa Diyos? Ibilang natin siya. Siya ang Diyos ng mga Diyos. Ibalik sa Kanya ang tamang pagrespeto. Siya ay karapat-dapat na parangalan ng pinakamataas na papuri at pagsamba. Maging seryoso tayo sa ating pananampalataya sa Diyos. Tama na ang paligoy-ligoy na paglilingkod sa Diyos. Huwag nating kalilimutang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga hari ang ating pinaglilingkuran. Lay down your burdens to God. Kaagapay walang mabigat sa Diyos. Kahit sa mga malalaking digmaan ng buhay mo, ay kaya niyang ipanalo. Siya ay Diyos ng digmaan. Walang mahirap sa Kanya. Walang pagkatalo ang Diyos. Kalalo po nating ilagak sa Panginoon lahat, sapagkat sa Diyos walang imposible. Sa Diyos ang papuri. Ating ilapit sa Panginoon ang mga kahilingan ng ating mga tagapagtangkilik at mga kaagapay sa ministeryo ng FEBC. Umaga po sa bawat isa sa atin. Ako po si Pastor Viel Samaniego. Samahan niyo po ako sa ating sama-samang panalangin para po sa FEBC. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, sa umagang ito kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa buhay po ng bawat isa at lalo na po sa buhay at ministeryo ng FEBC. Panginoon, salamat po sa mga ministeryong ito at sa misyon na maipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan sa pamagitan po ng radyo. Salamat po sa mga programa ng FEBC na siyang tumutulong na ang bawat isa ay mapakinggan ang plano mo ng kaligtasan para po sa sangkatauhan. Patuloy mong gabayan, Panginoon, ang mga tagapanguna, bigyan mo sila ng karunungan, gabay o Diyos, ang mga direktor at mga staff, Panginoon, na ikaw ang siyang manguna sa kalapong mga desisyon para po sa ikagaganda ng mga programa at lalong maunawaan ang nais mo para po sa mga tagapakinig. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy mong buksan ang mga pintuan o Diyos sa mga oportunidad para po sa
mas mapalawig ang ministeryo ng FEBC. Lalo na rin, Panginoon, ang mga pangailangan nila pinansyal, mas palawigin mo pa, Panginoon, ang maraming partners at ang maraming mga taga-suporta, Panginoon, para po matugunan at mabigyan ng probisyon ang iba't ibang programa ng FEBC. Panginoon, tulungan mo ang bawat isa on how they can find that support and resources para po, O Diyos, ay mas lalong mapaigting ang ministeryo ng programa, Panginoon. Dalangin din namin, O Diyos, ang mga tagapakinig. Bigyan mo sila, Panginoon, ng puso na handa at pusong bukas na tanggapin ang mga pahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. Dalangin namin, Panginoon, patuloy mong gamitin ang mga programang ito upang mabago ang kanilang mga buhay. Ang kapangyarihan ng banal na salita, ang kapangyarihan ng banal na espiritu na siyang humipo sa puso at buhay ng bawat tagapakinig. Dalangin namin, Panginoon, na sa bawat isa naghahangad ng kanila pong healing, comfort, pag-asa, kapayapaan, Panginoon. Gamitin mo ang mga programa ng FEBC, Panginoon, at magkaroon ng malalim na impact, Panginoon, sa bawat individual, sa bawat pamilya, komunidad, at talaga makita ang bawat isa sa positibong pagbabago. Makita ang buhay ng bawat isa na siyang patuloy na lumalago at patuloy na sumusunod sa nais mo para po sa buhay po ng bawat isa. Sa kalooban at mga plano mo ayon sa nais at layunin mo sa kanila pong mga buhay. Panginoon, maraming salamat sa lahat po ng iyo pong pagtugon sa pangailangan ng FEBC at sa mga buhay na patuloy mong binabago sa pamagitan ng iba't ibang programa ng FEBC. Lord, we continue to commit the ministry of FEBC at sa iyo po mga kamay, Panginoon, we are praying for your continued blessing and guidance na iyo pong patuloy igawad sa Far East Broadcasting Company. And with faith and God's power and hope, Lord, we commit everything to you because we know, O Lord, that you have a perfect plan and a perfect hand, Lord, na patuloy gagabay sa kanila. Lord, gaya po ng sinabi ninyo sa inyong salita, huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at kalinga sa panahon ng ating pangailangan. Nawa, O Diyos, patuloy mong pagpalain ang bawat isa at ang gawain na ito at ang mga programa ng FEBC. Salamat po, Panginoon, ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Amen at Amen. At sa pagkakataong ito, kaagapay, simulan naman natin ang pagdulog sa Diyos sa mga panalangin kahilingan ng bawat kaagapay natin na nagpadala dito po sa ating Facebook page. Tayo po ay manalangin, samahan mo ako kaagapay. Panginoon, sa oras mong ito muli kami lumalapit sa inyo, pinagkakatiwala ang bawat sandali, Panginoon, na kung saan kami po ay nabubuhay dito sa mundo. Alam namin, Panginoon, na maraming pagkakataon na kami po ay nabibigo, nasasaktan, nagkakasakit, Panginoon, nagkakaroon ng karamdaman. Kaya naman sa oras na ito, amin pong idinudulog sa inyo ngayon ang aming buhay, ang aming sarili, Panginoon. At kalakip nito, yung mga panalangin kahilingan ng bawat kaagapay namin, Panginoon, ay idudulog namin sa inyo ng mayroong kapakumbabaan, Panginoon. Lord, nilalapit namin ang aming kapatid na si Joshua Daniel Cruz. Lord, ang aming panalangin para sa kanya ay tamang direksyon. Kakagraduate lang po niya sa kanyang pag-aaral at anuman, Panginoon, ang tatahakin niyang landas o karir, Panginoon, ay patuloy niyo siyang i-guide, Panginoon, at plano din po niya na mag-abroad. Kung ito pahihintulutan po ninyo, Lord, ay samahan niyo po siya at ituro sa kanya ang tamang direksyon. Panginoon, patuloy din namin nilalapit, Panginoon, sa panalangin si Maricel Joy Ramos, Panginoon. Ang kanyang panalangin ay ma-restore ang kanyang family at nakakalungkot man
May mga pagkakataon na nagtatalo-talo sa loob ng tahanan, kaya naman Panginoon, maging ikaw ang kanilang maging sentro, Panginoon, sa kanilang buhay, sa kanilang pamilya, at ang aming panalangin ay maibalik ang kapayapaan, pag-uunawaan sa kanilang tahanan, Panginoon. Lord, patuloy din naming ipinagpipray si Ethan Gabriel Santos, Panginoon. Ang panalangin namin sa kanya na siya po yung maging matatag, sapagkat siya po ay umaamin naman na nahihirapan niyang iwasan yung mga bisyo, Panginoon, at yung mga sagabal ng kanyang buhay, at ang kanyang kalooban ay gusto talagang magbago, Panginoon. Lord, kayo po ang bumabago sa puso ng tao, kaya po kami po ay nagtitiwala lamang sa inyo, Panginoon. Pinagpipray din namin, Panginoon, sa oras pang ito si Clarice May Dizon, Panginoon. Ang aming panalangin sa kanya ay patuloy po na makita niya yung kanyang kahalagahan, Panginoon, bilang lingkod ninyo, at ang aming dalangin pa, Panginoon, matutunan niyang tanggapin at mahalin ang kanyang sarili, Panginoon, anuman ang kanyang mga pinagdaanan sa buhay. Lord, alam namin na nariyan ka para palakasin siya, ingatan siya, at patuloy pong yakapin ang aming kapatid na ito ng inyong pagmamahal. Panginoon, ilalapit din namin sa panalangin si Noel Patrick Villanueva, Panginoon, at alam namin, Panginoon, na kahit pa siya po ay mayroong sari-sari store or negosyo, Panginoon, kayo pa rin ang aming pinagkakatiwalaan maging sa mga maliliit na negosyo na ito, na alam namin na gagamitin mo mga negosyo na ito, Panginoon, upang sa ganon ay matustusan ang pangangailangan ng buong pamilya, Panginoon, ng aming kapatid na si Noel Patrick Villanueva. Panginoon, pinagpipray din namin sa oras na ito si Janelle Faith Gutierrez. Ang aming panalangin, O Diyos, ay kapayapaan para sa kanya at para sa kanyang mga mahal sa buhay. Pagpalain niyo po si Faith Gutierrez. Panginoon, patuloy din namin ilalapit sa inyo sa panalangin si Ryan Carlo Mendoza, Panginoon. At ang aming panalangin para sa kanya ay mabigyan ng pagkakataon na maitama niya kung ano man yung mga alam niya na siya po ay nagkamali, Panginoon. Hayaan niyo, Panginoon, na tuluyan ng magbago ang isip ng aming kapatid na ito sa puso at maging sa mga pagkilos, Panginoon. Maraming salamat po. Nilalapit din namin si Ryan Carlo Mendoza, Panginoon. At ang aming dalangin para sa kanya ay pagkakataong makita niya, Panginoon, ang mga bagay na inilalaan niyo para sa kanya, at ma-enjoy niya ang kanyang buhay, Panginoon, kung ano man yung mga na kalimutan niyang gawin o dapat niyang gawin, Panginoon, na tamang bagay, Panginoon, na hindi niya nagagawa. Lord, dalangin namin kayo po magbigay sa kanya ng kalakasan, Panginoon. Ganon din po si Bea Nicole Aquino, Panginoon. At ang aming panalangin ay patuloy siyang ma-encourage, Lord, at hayaan nyo na sa kanya pong pagpapatuloy, magsimula siyang muli, at ikaw ang pagkatiwalaan niya. Pagkatapos niya makaranas ng kabiguan, Panginoon, walang imposible sa inyo. Ang katagumpayan ay nasa inyong kamay, Panginoon. Ang patuloy na panalangin namin kay Adrian Paul Reyes, Lord, ay kagalingan sa madalas niyang pagkakasakit nitong mga nakaraang mga panahon, Panginoon. Lord, naway magtuloy-tuloy na yung kanyang paggaling at magkaroon siya ng kalakasan mula sa inyo. Ganon din si Samantha Luisco, Panginoon, may hinihintay po siyang sagot sa kanyang application to abroad, Panginoon, at nahihirapan po siyang maghintay. Kumbaga, Lord, bigyan niyo po siya ng mahabang pasensya, Panginoon. At alam naman namin, Panginoon, na nasa inyong kalooban lahat, maging ang panahon, Panginoon, ay sa inyo po nang gagaling. Maraming salamat po, at patuloy namin pinagpipray sa oras pong ito ang aming kapatid, Panginoon, na si Brother Monching Nerida, Panginoon.
Pagpalain niyo po ang kanyang pamilya, pagpalain niyo ang kanyang asawa at mga anak, Panginoon. I-bless niyo po sila at wag niyo po silang pabayaan. Ang provision, Panginoon, ay alam namin na sa inyo po manggagaling. Lord, ang Vision School ay magkakaroon po ng gawain sa May 21 to 23. Lord, pagpalain niyo po yung mga dadalo at pagpalain niyo rin po yung paggaganapan nila sa Calvary Christian Church sa pangunguna po ni Pastor Israel Llobrera and Pastor Joseph Padilla, Panginoon. Lord, maging effective yung mga matututunan ng mga kapatiran, kamanggagawa namin sa Vision School na ito, Panginoon, nagaganapin. Lord, pinagpe-pray din namin, Panginoon, sa oras mong ito, ang gaganaping Pastors and Leaders Conference ng Jesus Saves Ministries, Lord, this coming May 15, Panginoon, sa pangunguna po ng aming mga kamanggagawang Reverend Justino and Pastora Reina Carion, Panginoon. Ang Carion family ay patuloy niyo ingatan at ang iglesyang kanilang pinangungunahan, Panginoon, pagpalain niyo po sila. Ngayon pa lamang ay ihanda niyo po ang kanilang mga puso sa paglilingkod. Panginoon, pinagpe-pray din namin sa oras na ito, Sister Mylene Magallanes. Siya po ay isang kamanggagawa natin dyan po sa Hong Kong, Panginoon. Lord, ang aming dalangin para sa kapatid namin ito na si Sister Mylene Magallanes, ang patuloy ninyong pag-iingat, pagpapalakas sa kanya, emotional and spiritual, Panginoon, upang patuloy na makagawa siya ng isang bagay na magbibigay kapurihan sa inyo. Pinagpipray din namin si Pastora Maribel Gonzales Oribelio, Panginoon, dyan din po sa Hong Kong na nagtatrabaho. Ingatan niyo po lagi si Pastora Maribel sa lahat na ministry na pinaglagyan niyo po sa kanya. Maraming salamat sapagkat sila po ay nagbigay ng buhay sa inyo sa pamamagitan ng paglilingkod sa ating iglesia, Panginoon, sa kung saan kami nilagay ninyo, Panginoon, at patuloy niyo siyang gamitin mightily. Ganon din po si Pastora Nelda Llobrera Anahaw, Panginoon. Patuloy niyo ingatan siya sa kanyang paglilingkod bilang pastora dyan po sa kanilang church sa Hong Kong. Lord, alam namin na kayo po ang gagamit sa kanila mightily, Panginoon, sa anumang ministry na pinaglagyan niyo po sa bawat isa sa kanila. Maraming salamat din kay Pastora Nenita Andres, Panginoon, sa kanyang patuloy na pagiging partner ng ating paglilingkod, Panginoon. At Lord, ingatan niyo po siya lagi, Panginoon, ang kanyang mga mahal sa buhay, ang kanyang trabaho sa Hong Kong, Panginoon. I-bless po ninyo ang kanilang mga employer at kayo po ang laging mapangarangalan sa aming mga buhay. Maraming salamat po sa araw na ito sapagkat kami ay nakalapit sa inyo at ipinagkakatiwala po namin sa inyo lahat na sa tamang kalooban ninyo, sa tamang panahon ay alam namin na higit pa sa aming inaasahan ang inyong gagawing mga magagandang bagay na ikabubuti ng aming buhay, Panginoon. Maraming salamat. Pinapupurihan namin kayo at dinadakila sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. May harding mapananalangin. Mga kagapay, magkarinigan muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa radyo, online at dito sa Channel 185 sa Signal. Ito'y sa pakikipagtulungan ng GCTV. Para sa programang Hardin ng Panalangin, muli ako po si Pastor Ronald Llobrera na laging nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Kaagapay, magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Sa Diyos ang papuri.